O dahil mga kababayan sa sunod-sunod na pagtama ng malalakas na na bagyo sa ating bansa, may direktiba ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng ating mga agencies ng gobyerno na gawin na lang simple ang ating selebrasyon sa pagsalubong ng Pasko. Ang panawagan niya, scale down na lang yung mga celebrations at yung mga gastusin, yung mga budget natin, baka pwede na lang na i-donate doon sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo po dito sa ating bansa. Pero siyempre, ayaw naman na maging killjoy ng ating gobyerno. Yung espiritu, pag-observe ng Spirit of Christmas po, tuloy pa rin. Kailangan niya ng ating mga mamamayan para gumaan ang kanilang pakiramdam sa gitna ng mga calamities. Ang dinidiscourage po ng ating presidente, ng ating Pangulong Bongbong, yung marangyang selebrasyon. Kasi kakaya naman po doon sa mga kababayan natin na matinding nasalanta. Kapon kasi mga kababayan, 49 Philippine National Prayer Breakfast. Pinangunahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Palasyo Malacanang with priests and pastors na inimbita po para tayo po ay manalangin at humingi ng guidance sa ating Panginoon sa ating mga ginagawa sa araw-araw. At syempre yung pagpapasalamat, lalo na kami dito sa Bicol, although yung Catanduanes po, matinding nasalanta ng bagyong Pipito, pero wala pang naiulat na casualty po. So, iniligtas ng ating Panginoong Diyos Ama yung ating mga kababayan sa matinding peligro. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung detalye ng mga balitang yan at saka yung mensahe ng ating Pangulo, pati yung direktiba na pinalabas po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Siyempre pagbangon ng bagong Pilipinas mula sa pagkasalanta natin sa sunod-sunod na pagtama ng malalakas na bagyo. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin yung ating mga kwento mga kababayan. Ito na yung pinalabas na statement from the Office of the Executive Secretary, si E.S. Lucas Bersamin. Sabi diyan, alinsunod sa panawagan ng ating Pangulo, inikayat namin ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na iwasan na yung mararangyang pagdiriwang ngayong Pasko. So tama po mga kababayan, napapanahon, may celebration pa rin po para mapagaan yung ating pakiramdam. In fact, sa mga panahon ng mga calamities, kami rito noon
Noong nasa mainstream media pa po ako, panahon ng pagputok ng bulkan, kasi nasa mga evacuation center sila matagal. Nag-organize po kami ng mga events. Nagdadala kami ng entertainment po sa mga evacuation centers. Ang tawag niya ng DSWD po, psychological intervention, para malibang sila po. Kasi pag hindi, magse-set in yung desperation. May stress sila masyado. So, importante yung tinatawag na psychological intervention kasama yung pagbibigay ng entertainment. In like manner, ito din ang intensyon ng ating gobyerno. Masama naman na yung ating mga kababayang nasalanta, naghihirap sila, very insensitive yung ganun. Pagkatapos, nandun tayo sa marangyang pagpa-party-party. Di ba? So, hindi maganda ang ganon. Kaya ito na yung statement na pinalabas ng ating Pangulo through ES Lucas Bersamin. So, this call is in solidarity with the millions of our countrymen anya who continue to grieve over lives, homes, and livelihoods lost during the 6 typhoons that pummeled us in a span of less than a month. At hindi po 6 na bagyo, sunod-sunod. In just 3 weeks. Kami nga dito mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, magre-relief sana kami nung Sunday para sa mga nasalanta ni Christine. Hindi natuloy kasi tumama si Pipito. So itutuloy namin yung relief sa Sabado na lang. Yung nalikom namin na 30,000, nag-target kaming 100 beneficiaries. Kaya dinagdagan na lang ni Mrs. ng 20,000 para maging 50,000 po. Mula naman sa aming standby fund. Cash yung aming ipamimigay po kasi hindi naman lahat pagkain yung pangangailangan ng ating mga evacuees. So ipinag-utos mga kababayan yung austerity sa ating mga government workers sa pag-celebrate ng Pasko. So sabi dyan, we urge them as well that whatever savings they realize from scaled-down celebration be donated to our calamity hit communities. The true spirit of Christmas anya implores us to celebrate with compassion, to share our blessings, and to spread the cheer. As a people united by love for our fellow men, we can cast away blakeness as we celebrate in this season of joy. Sabi po ng Palasyo Malacanang, tuloy pa rin ang Pasko. Kahit sinasalanta tayo po, ganyan ang resiliency ng mga Pilipino po. Dapat mabilis tayong bumangon. Kaya nga po, yung Congress agad-agad na nagpadala ng 24 truckloads po ng relief dito po sa amin sa Bicol. Dumating na nga po pala. Ito yung update mga kababayan ng aming bagong mayor, Pido Garbin. Ako, Bicol Relief Ops umabot na sa Catanduanes. Nauna po ito, mga kababayan, truck. Ito naman, lumarga kahapon yung 24 trucks galing po sa Congress. Ayan o. Ang dami po niyan, mga kababayan. Oh. Tindog Bicol. Galing mismo yan sa compound ng Congress. Yan. Oh. Ang dami po. 24 truckloads ng relief. $24 truckloads ng mga essential supplies and 750 million in financial aid for communities affected by
recent typhoons in Bicol, including areas like Catanduanes, na matindi po yung nasalanta po. Target niya yung 150,000 beneficiaries. So sabi dyan, additionally, a mini Bagong Pilipinas Servicio Fair will be held on November 21 in Naga City, Pili, in Pulangi, Albay to provide vital government services such as housing, healthcare, and livelihood programs with an estimated 10,000 beneficiaries expected at each location. So, we have government mga kababayan na very responsive sa pangangailangan at damdamin ng ating mga kababayan. Kaya yon ang naging utos ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ng statement mga kababayan ng ating Pangulo through Executive Secretary, on the part of the government, we will make sure that the Christmas spirit will be felt early by all the affected areas in form of relief goods in assistance or infrastructure rebuilt and of livelihoods restored. Tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pasko kasama ang ating mga kababayang nasalanta ng mga sunod-sunod na kalamidad, sabi po ng Executive Secretary. So, pabibilisin mga kababayan yung rehabilitation ng mga communities, mga barangay, munisipyo at probinsya na matinding nasalanta ng bagyo.